ng ating buhay ay hindi mamamalagi dito sa lupa. Ito ay palaala sa atin na tayo huwag natin panghawakan yung mga bagay na material dito sa lupa. Amen. Huwag tayong umibig ng higit dito sa lupa yung mga bagay na mayroon tayo dahil hindi natin alam. Yung kung nandun po sa aming lugar na hindi po yung binabaha, meron po talagang daanan yung kanal. Bakit doon dumaan sa bahayan yung tubig? Nag-iba ng landas yung kanal, yung ibig sabihin, di ba yung mga daanan ng tubig mula sa bundok, talagang may daanan niya. Lagnas yung tawag sa amin. Pero nag-iba-iba siya nung sa mga tumasok siya sa loob ng bayan. Halos yung buong tubuhan na yun, wala na kayong makikita tubuhan at mga bahayan. Parang disyerto. Kaya yung mga nangyayari tulad ng gera, nangyayari ganitong kalamidad, may namamatay, nagkakasakit. Ipinaalaala ko yan sa atin ng Diyos na tayo hindi mamamalagi dito sa daigdig. Amen. Kaya kung ano man yung meron tayo, magpasalamat tayo. Huwag tayong maghangad ng higit dahil hindi po rin yung nakakabuti sa atin. Dahil minsan, yung mga bagay na gano'n ay minsan nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kaya, di ba? Yung nangyayari ngayon ay pinapaalala sa atin na tayo mag-focus sa Panginoon. Dahil hindi natin alam ang mga sitwasyon na darating sa buhay natin. Di ba? Minsan kung natatakot na mamatay. Hindi, di ba? Lalo sinasabi natin, ay hindi naman ako natatakot mamatay. Pero yung nakakatakot, ano bang klase na pagkamatay ang ating aabutin? Di ba? Kung tayo katulad lang ng Enoch. Kasi iba't ibang magiging sitwasyon ng klase ng ating pagkamatay. May trahedya na hindi maganda, may ano kaya, focus tayo sa Diyos. Yung mga nangyayari sa panahon ito, palaala sa atin. Salamat tayo na alam natin ang mga sitwasyon na ganito na may dadating na mga ganito. At ipinaalaala sa atin ng Diyos na huwag nating panghawakan ang mga kayamanan at mga bagay na makakapagpalayo sa Kanya. Huwag tayo, hindi naman gusto mong yumaman, di ba? Pero yung mga bagay na parang ibubuhos mo ng lakas mo, kating mo yung mga sinasabi doon sa mga comments na ilang taong mong pinaghirapan, isang iglap wala na. Diba? Puti kung yun eh, ganun lang kadali kitain yung pera. Mansyon mong bahay, di mo naman nawala na. Diba? Mansyon mong bahay, dami, iiwanan mo rin lang. Kaya salamat tayo, dahil sa pagbabasa natin ng Biblia, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Pero hindi yun ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay kukunin ko sa Proverbs 15, verse 9. Sabi dito sa Proverbs, chapter 15, verse 9, sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa katwiran lumalagi. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito, O Diyos. Tunay magad na Lord, sa biyaya mo lang kami, Panginoon, kami makakalapit at magagawa namin ang lahat dahil sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na mga Lord. Ito po'y magamit, Panginoon, sa akin, sa mga kapatid ko, Panginoon. Yung mensahe na ito, Panginoon, na ibinigay mo para aming malakaran, Panginoon, ng may katwiran at kabanalan. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita, dahil sa iyong salita, Panginoon, may katotohanan at may pagtutuloy. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen. Diba? Ito sa kawikaan na ito ay sulat ni David na tinuturo dito yung pagiging makadiyos na tuntunin na makakatulong upang gabayan tayo. Diba? Naalala ni Solomon ang mga salitang ito na ipinasa sa kanya ng kanyang ama. Nang isulat niya ang mga salita, sabi, ang lakad ng bawat tao ay tama sa kanyang sariling mga mata, ngunit sinusuri ng Panginoon ang puso ng bawat isa. Ito'y sulat ni Haring David na naalaala ni Solomon na bagamat alam natin na si Solomon ay hindi naging tapat ng huli.
Di ba? Parang naging ano rin siya sa Panginoon, naging suwat. Pero yung mga salita at aral na binigay ng kanyang ama sa kanya, hindi yun nawala sa kanya. At ganun ang Panginoon sa buhay natin. Na minsan tayo laging tinuturuan dahil minsan tayo nakakalimot. Minsan gumagawa tayo ng mga bagay na parang sa pasya natin, sa tingin natin tama. Pero sa paningin ng Panginoon, ito ay mali. Di ba minsan, yung paggawa ng katwiran, di ba yung minsan gumagawa tayo ng katwiran, yung ating mga ginagawa, yung ating mga desisyon, di ba? Minsan sa tingin natin yun ay tama, pero sa tingin ng Panginoon yun ay mali. Di ba? Di ba yung sa Old Testament, di ba? Sinabi ng Lord doon na, hindi ko hinahangad yung inyong mga handog. Diba? Ano ba yung gusto ng Lord? Hindi niya hangad yung mga handog ng mga kinakatay na kanyang binibigay sa kanya. Ang gusto niyang handog ay yung pusong tapat. Pero minsan tayo hindi nagiging tapat sa totoo lang. Minsan, hindi natin tama yung ating ginagawa at kinikilos. Minsan, yung ating ginagawa para sa atin, tama na yung para sa atin. Pero sa tingin ng Lord, hindi talaga yung tama. Minsan yung alam natin at gusto natin gawin, sa paningin natin yun ay tama. Parang inaari natin tama, pero sa tingin ng Diyos yun ay mali. Kaya sabi nga dito yung minamahal ng Diyos, yung lumalakad sa katwiran. Ano ba yung katwiran? Sinasabi, pagiging tapat at totoo. Dahil yung katwiran at katotohanan ay higit na pinipili ng Panginoon kaysa sa mga sakripisyo. Katulad ng ginagawa natin, kung tayo pumupunta lang dito para magampanan natin yung ating tungkulin. Halimbawa, dumating ka lang dito dahil mayroon kang yung gaganapin dito. Dahil halimbawa ikaw ay mayroon nasa musika, o halimbawa tatayo ka dito, kaya pumunta ka lang dito. Pero hindi naman tapat yung puso mo sa Diyos. Parang ginawa mo na lamang yung sakripisyo na sa Kanya na hindi naman yung hinahanap ng Diyos. Mas may higit siyang pinipili. Kasi minsan dumadating tayo dito na parang para magawa lang natin ang ating tungkulin. Pero wala sa puso natin. Mas gusto ng Diyos yung ating ginagawa ng may katotohanan at pag-ibig sa Kanya. Ginagawa natin yung lahat dahil para sa Kanya. Hindi natin ginagawa dahil lang sa ating tungkulin. Maialay, sinabing alay sa Kanya. Higit pa daw yung alay na hinahanap ng Diyos para sa atin, bukod sa ating mga ginagawa. Kasi madali lang kaya, di ba? Pwede tayong humiba dito. Dahil ako opening prayer, di ba? Dahil ako nasa closing prayer, dahil sinabi ng class ng leader ko. Pero yung puso ang tinitingnan ng Diyos. Diba? Sinasabi sa kasultan, diba? Mas mahalaga ang mga aksyon at dapat nakikita sa gawa, diba? Sabi sa Santiago, chapter 2, verse 17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Pero, diba? Dapat inuunawa din natin na dapat ang ating mga iniisip at ginagawa ay kasing halaga. Yung ating mga iniisip ay dapat kasing halaga din ng ating ginagawa. Hindi lang natin ginagawa, yung dahil nakikita, diba na sinasabi na dapat patay ang pananampalatayang walang gawa. Oo, ginagawa mo, pero hindi ka naman tapat din sa puso mo. Totoo yun. Dahil minsan, ginagawa mo nga, totoo yun, na patay. Hindi naman yung, parang sinasabi mo lang pero wala kang ginagawa. Hindi rin naman talaga maganda yun. Pero dapat ginagawa mo yun nang may katapatan. Hindi lang ginagawa mo yun dahil yun yung katulad ng sinabi ko. Diba? Mas kinalulugdan ng Diyos yung mga, yung tapat. Hindi lang dahil sa ginagawa mo, dahil para ipakita mo sa Kanya na ito'y naibigay ko sa iyo, nagawa ko sa iyo. Pwede tayong magbigay nang wala tayong
katapatan sa ating puso. Kinuha ko rin sa Proverbs 21, verse 1 to 3. Sabi doon sa verse 1, hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan gawin. Diba, yung puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon. Parang ang puso natin ay nasa kamay ng Panginoon. Hawak ng Diyos ang puso ng tao. Kung magagawa ito ng Diyos sa isang taong makapangyarihan, tulad ng sa hari, diba, magagawa rin niya ito sa mga sino mang tao. Hindi lang sa hari. Ang hari ay makapangyarihan. Pwede niyang ibahin yung isip at gawa ng hari. Pero parang pinaliliwanag dito na itong ang hari na ito kayang-kaya ng Diyos na ibahin ang kanyang isip, ang kanyang puso. Tayo pa kaya lang nagpangkaraniwang tao. Ibig pinakikita dito ng Diyos na kaya niyang gawin yung pinakamahirap. Kung nagagawa na niya yung pinakamahirap, na baguhin yung pinakamahirap, kayang-kaya niyang lalong baguhin yung mga tao hindi ganoon kahirap. Kaya, di ba, yung ating pagsunod sa Diyos, kasi talaga sa katangan lang tayo yung binibigyang katwiran natin yung ating sarili. Di ba? Alam niyo ba yung ibig ko sabihin? Minsan binibigyan natin katwiran ng ating sarili. Minsan, sa isip natin ang ating ginagawa at pamamaraan ay tama. Ginagawa natin dahil ang isip natin yun ang tama, ang pamamaraan natin ay tama, pero sa tingin ng Diyos yun ay mali. Siguro na dapat nagigit nyo, dahil iba naman ang ating mga ginagawa, hindi ko alam ang ginagawa nyo sa bawat araw. Hindi ko alam kung ano yung pakikitulong nyo sa bawat tao. Kung ano yung ginagawa natin. Diba? Kaya yung sinasabi dito sa verse 1, yung kaya mong baguhin ng Diyos Di kaya dapat walang ano sa Kanya, walang maitatago sa Kanya. Diba? Sabi dito sa verse 2, ang akala ng tao lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit sa Yahweh lang ang nakasalaksik ng kanyang puso. Katulad nga ng sinabi ko ng minsan, isip natin yung ginagawa natin, tama sa ating pag-iisip, yung ating pamamaraan ang alam natin ay tama, pero sa paningin ng Diyos yun ay mali. Dahil minsan tinuturuan tayo ng Diyos, nung tama, minsan ginajustify natin na ito yung gusto ng Lord. Gagawin ko dahil ito ang gusto ng Lord. Ito ang sinabi sa akin ng Lord. Baka sinabi lang sa iyo ng isip mo, pero hindi sinabi ng Lord sa iyo. Diba? Meron ganun tao ay gagawin ko ito dahil ito ang gusto ng Lord. Ito gagawin ko dahil sinabi ito ng Lord. Isipin natin at sugin natin sa ating sarili kung ito ba talaga sinabi sa atin ng Lord o ikaw lang mismo ang may gusto, hindi ang Lord. Diba? Tinitimbang ng Diyos ang puso ng bawat tao. Dahil lahat talaga naman, bawat tao meron kakayanan na gawin ang gusto nila. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang paraan, pamamaraan. Ngunit alam ng Diyos ang lahat. Yung nasa puso, nasa isip natin alam ng Diyos. Dahil minsan, ay susundin ko ito dahil ito gusto ng Lord. Pero dapat tingnan natin ito ba talaga ay tama sa paningin ng Lord. Bawat kaunting bagay na ginagawa natin, nakagalamay alam natin. Pero hindi naman gusto ng Lord. Iyon isang sa Lord. Yung sinasabi dito na gawain masama. Gawain masama yung sila. Minsan ginagawa ng tao yung mga katuwiran na gusto ng mga tao. Kaya dapat hindi natin binibigyang katuwiran ang ayaw ng Diyos sa atin. Kasi minsan may mga tao parang yung mali binibigyan natin katuwiran na totoo. Pero sa Diyos hindi totoo.
Yun ang ayaw ng Lord sa atin. Kaya minsan, kahit yung ating ginagawa dito, at hindi naman totoo sa ating puso. At minsan yung ginagawa natin ay hindi natin ginagawa tayo. Gusto ng Lord ito sa atin. Ito ang gusto ng Lord sa atin. Ito ang gusto ng Lord sa atin. Gagawin ko ito. Pero hindi gusto ng Lord. Diba? Kasi minsan, tayo nililin lang sa ating sarili. Minsan, yung pagbirang mali sa atin ay tama, pero sa Lord ay hindi tama. Sa 3, higit na kalulugod-lugod kay Yahweh, kaysa mga handog ang mga gawang katwiran at katarungan. Higit na nakalulugod kay Yahweh ang mga handog na katwiran at katotohanan. Katotohanan. Yung pagtrato natin sa tao, yung pag-approach natin sa tao, yung pagiging totoo natin sa tao, ay mahalaga sa Diyos. Dahil meron niya akong tanong sa iyo, mahalaga ba kung ano ang iyong ginagawa basta ang iyong intensyon ay mabuti? Mahalaga ba kung ano ang iyong ginagawa basta ang iyong intensyon ay mabuti? Kasi minsan sa sarili natin parang mabuti eh. Ginagawa natin ito, ay ito mabuti. Kaya yung tanong sa sarili mo, mahalaga ba kung ano ang iyong ginagawa basta ang iyong intensyon ay mabuti? Sa iyong intensyon ay mabuti, pero sa tingin ng Panginoon hindi mabuti. Sa bawat ginagawa natin, bawat yung iniisip natin, na gagawin pa lang natin, na alam natin mali, hindi na naman dapat natin gawin. Dahil hindi yun itinuturo ng Diyos. Diba? Ano ba yung ibig sabihin ng ano, yung sa sinabi ko na sa Kawikaan 59, yung text na kinuha ko, sa gawing masama, si Yahweh namumuhi, ngunit kanyang minamahal, ang sa katwiran lumalagi. Ano ba ibig sabihin? Ibig sabihin nito yung kinapuputan ng Diyos ang lakad ng masama. Dahil sa kanya masama yun, yung paggawa ng parang sinasabi mo, ito ang gusto niya. Pero sinasabi ko katulad yan, sinasabi ko na, hindi ang Lord ang may gusto niya, ikaw ang may gusto niya. Diba? Yun ang sinasabi doon na sa 15 verse 9 na, ibig sabihin nyo, kinapuputan ng Diyos ang lakad ng masama at iniibig ng Diyos ang taong gumagawa ng tama. Minsan marami tayong mga ginagawang mali na sa tingin natin tama. Pero hindi natin naiisip na yung sa pag-iisip mo'y tama, na dinadalo mo pa yung Diyos, sa iyo lang yung tama, pero hindi tama sa Diyos. Kasi yung kapag pinipili natin yung mga ganun ba, yung ganun, pinipili natin na hindi tayo maging makatwiran sa harap niya. Yung lahat ng ating ginagawa, kasuklang-suklang sa Diyos. Diba? Hindi naman tayo sabihin ng Diyos, ay, hindi kasuklang-suklang. Pero natin sa kanyang salita. Diba? At meron akong example, diba? Yung si Haring Saul, diba? Inutusan ng Panginoon si Haring Saul na wasakin, yung ganap na burahin ng mga Amerikita at ang mga kanilang mga alagang hayop. Diba? Mababasa natin na sa Samuel chapter 15 verse 3. Pero anong ginawa ni Saul? Sa halip na yung utos ng Diyos na patayin ng hari, patayin ang lahat ng hayop, ano ang ginawa ni Saul? Ang ginawa ni Saul, iniligtas yung hari, ang mga pangit na hayop kanyang pinagpapatay, ang magagandang hayop ay kanyang kinuha. Pero ang utos ng Diyos ay patayin ang lahat. Pero dahil sa piling ni Saul na maganda ang kanyang intensyon, gusto niyang kunin ang magagandang hayop at sasabihin pa rin niya para ialay sa Panginoon. Yung may katagam-taga, yung pag yun ang tinanong ko sa akin nung binasa ko ito, mahalaga ba kung ang iyong ginagawa, basta ang iyong intensyon ay mabuti? Katulad ni Saul. Diba? Ang utos ng Diyos, patayin ang hari, patayin lahat ng mga hayop, pero kinuha niya yung magaganda
talaga at ang katwiran niya ibibigay at ihahandog sa Diyos. Parang ganun din tayo. Di ba? Na minsan, alam natin mali, ginagawa natin dahil ang feeling natin, yun ang sinasabi ng Diyos, pero hindi ang Diyos ang nagsasabi nun. Dahil sa paniniwala at gusto mo lang sa iyong sarili, sa tingin mo ay tama ang ginagawa mo. At ganun-ganun si Saul. At bilang tayo Kristiyano, at bilang tayo yung mga nakakakilala sa Diyos, alam natin na itinuturo ng Diyos. Hindi dapat tayo ganun. Dapat tayo maging sensitive. Dahil sa bawat kilos natin tayo tinitingnan ng Diyos. Totoo lang. Sana huwag tayo magkatulad sa ulo. Maganda kaya ang intention niya. Totoo lang, kung babasahin mo, yung kanyang hindi niya pagpatay sa magandang hayop, ang intention niya para ialay sa Lord. Pero hindi yun ang utos ng Lord. At dapat ganun din tayo. Pero hinarap siya ni Prophet Samuel. Saul, sinabi ni Saul na iningatan daw niya ang pinakamainam ng mga tupa at mga baka para ihain sa Diyos, ngunit hindi ito isang katagam-tagap na dahilan upang hindi sundin ang malinaw na utos ng Diyos. Sabi sa 1 Samuel 15, verse 22-20, sinabi ni Samuel kay Saul, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog na hain kaysa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa maghandog at kaysa paghandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Sana maunawaan natin ito. No? Higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya. Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sapagkat itinakbil mo ang salita ni Yahweh. Itinakbil ka rin niya bilang hari. At sana kung tayo maging ganun, dahil ang Diyos ay tapat, lahat biyaya talaga ng Diyos. Diba? Dahil alam na natin na tayo pinili ng Diyos, huwag natin isipin na lahat ng ating ginagawa at iniisip natin ito ay mabuti, hindi dapat. Huwag natin gawin ang isa dahil sa iniisip natin ito ay mabuti, pero hindi ito mabuti. At huwag tayo maging katulad ni Saul, sa totoo lang. Diba? Mas may higit na hinahanap ang Diyos sa atin. Diba yung parang yung pagkukwento nito kay Saul, ni Saul kay Samuel, parang nag-aano siya yung kinukwento ng isang nangangatwiran. Parang ganun tayo Pag gumawa na tayo at alam natin mali, mangangatwiran tayo. At gantong-ganto si Saul, nangangatwiran at nagpapaliwanag. Diba? Isipin mo si Saul ang pinili ng Diyos na hari sa Israel, ngunit sinuway niya ang Diyos. At bilang tayo pinili ng Diyos na kanyang anak. Yung katulad nga sinasabi sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, ikaw ang pinili. Pero ikaw ang pinili. Pinili ka. Pero hindi ka sumusunod. Kaya di ba mahirap talaga. Mahirap sumunod sa Diyos dahil lang sa biyaya niya. Pero yung biyaya ng Diyos na yan ay binibigay sa atin kung hindi natin gagamitin at iisipin isa sa puso natin, hindi ka rin makakasunod talaga ng totally. Minsan, yun nga katulad nga ng sinasabi ko, na yung pangangatwira, na minsan may alam mo ng mali, pero mangangatwira ka, gantong-ganto si Saul. Kasi itong ginawa ni Saul ay parang yung nagpapakita na katulad natin na minsan tayo nangangatwiran. Ginagawa natin ay parang dinidepend
didependahan natin ang ating sarili dahil alam natin ang ating sarili ay tama. Diba? Dapat tayo bilang tayo tagasunod ni Kristo, dapat ang gawin natin yung banal at yung itinuturo ng Diyos. Diba? Sa totoo lang, hindi naman tayo makakasunod ng totally. Diba? Pero dahil sa biyaya, dapat alam natin yung tama at makatwiran. Na minsan, diba, sa mga araw na ito, maraming mga nangyari. Pero talagang, ang Diyos ay mabiyaya. Yung message na ito ay pinabasa, talagang pinano sa atin ng Lord na dapat tayong maging banal at makatotohanan ang ating mga ginagawa. Hindi tayo dapat didependehan natin yung ating sarili dahil ang isip natin ito ay makakalugod sa Kanya. Ito ang totoo, ito ang tama, ito ang gusto ng Lord sa akin, pero hindi niya gusto ito. Kaya kung tutusin, nagagawa natin dito sa loob, di ba? Okay na yun. Pero yung ang Diyos, mas mabuti kung sa loob at labas ay nakikita sa atin yung pamumuhay na may katapatan at kabanalan sa anuman ang ating ginagawa. Hindi yung minsan dito lang sa loob na nakikita tayo na ganito. Pero dapat maging sa labas, maging totoo tayo sa ating kapwa-tao, hindi tayo nagsisinungaling dahil ito naman yung ating ginagawa. Dahil ang tingin natin yung intention natin, ito'y makakabuti sa atin, makakabuti sa Lord, pero sa Lord mali pa rin yung ating ginagawa. Meron pa, si Propeta Mikas, di ba? Si Propeta Mikas ay, di ba yung mga Israel, sabi ng Lord, ako naglabas sa inyo sa bayang Egypto, ginabayan ko kayo ng apoy sa gabi at ulap sa umaga. Ipinaalala ng Diyos sa kanya, nung naalala ng Israel, oo nga, ano ba ang maiahalin ko sa Diyos? Ano ba yung maiahalin ko sa Diyos? Sabi ng Israelite, bibigay ko ba yung magagandang hayo? Mag-aalay ba ako ng maraming langis para sa kanya? Pero hindi yung kinalugdan ng Lord. Dahil kita ng Diyos yung puso ng mga Israelita. Hindi ang Diyos natin makukuha lamang sa ating mga offering. Hindi natin makukuha ang Diyos sa ating mga ginagawa. Sa totoo lang. Ang sabi ng Lord, hindi ko yung kailangan. Ang kailangan ko kayo. Yung puso at pagiging pusong tapat ninyo. Kaya, sabi ni Mikas, itinuro na sa inyo yung mabuti. Itinuro na sa inyo kung ang nais ni Yahweh, kung ano yung gusto ni Yahweh. Ang gusto niya yung makatarungan at tapat. Kasi minsan tayo parang inaano natin yung bagang, alam niyo ba yung suhol? Minsan may mga taong suhol Hindi natin masusuhulan ng Lord. Bagamat yan ay umanap ng Lord sa atin, na ibigay ang nararapat sa Kanya. Pero minsan yung pagbibigay natin, parang mayroon tayong hinihingi kapalit para sa Kanya. Bukod sa ating ibinibigay, bukod sa ating ginagawa, hinihingi din niya yung ating puso at yung katapatan natin sa Kanya. Dahil ang sabi ng Lord, hindi karapat-dapat sa Kanya yung mga ginagawa lang natin. Nang wala tayo sa dapat meron tayong kabanalan. Dapat tayo meron kabanalan. Kasi kahit naman hindi tayo nakakatupad o nakakasunod ng lubusan sa Diyos, dahil sa totoo lang, wala namang makakasunod. Pero ang biyaya ng Diyos, di ba? Maraming biyaya ang Diyos, lagi tayong binibigyan ng biyaya. Pero minsan, meron talaga tayong, minsan hindi tayo makahalugpos sa gawin natin. Na minsan kung saan doon tayo, hindi makahulagpos-lagpos, dapat yung lagi natin sabihin sa Lord, na Lord, palayain mo ako dito. Ano ba? Ako nagiging sinungaling. Lord, palayain mo ako dito sa pagiging sinungaling. Lord, palayain mo ako sa hindi ko pagiging tapat sa iyo at sa kapwa-tao ko. Kasi minsan, Lord, palayain mo ako dito na sinasabi ko, Lord, ito ang gusto mo sa buhay ko. Pero hindi ko ginagawa. Dapat yung mga bagay na hindi ka makalaya, dapat ibigay mo sa Diyos. Kung ano yung hindi mo masunod, ibigay
ibigay mo sa Diyos. Kung saan ka nangihinat, hindi ka makalaya, ibigay mo sa Diyos. Dahil yun ang hindi naman natin masusurulan ng Diyos. Salamat dahil tayo nakakasunod sa Diyos. Pero gusto rin ng Diyos yung mga gawa natin, iniisip natin, gusto rin ng Diyos. Ginagawa natin ng may pag-ibig at katotohanan sa harap ng Diyos. Kasi yung kawikaan na ito, ito yung simpleng paglalarawan ko anong nais ng Diyos sa buhay natin. Bilang kapalit, bigyan natin ng panuboran ng Diyos sa buhay natin. Huwag nating isipin na yung ating ginagawa ay gusto ng Diyos. Isipin natin kung talagang ito'y gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay pagiging tapat sa lahat ng bagay. Minsan hindi talaga ako makasunod sa mga bagay na ganyan. Minsan na, dahil sa gusto mo, di ba yung mga sinasabi, ay, ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti. Di ba? Pero tingnan natin kung ito guys, ikabubuti. Di ba? Minsan, pag dadating ako sa trabaho, sasabihin ko, ay, pasensya na ako late, pero talagang lang ako nagpalit. Dahil alam ko na ang tao yun, hindi ako sisitahin kahit ako late. Dahil alam ko na mabait yung tao yun, parang sinasamantal ko. Diba? Parang ganun tayo. Diba? Yung parang, dahil alam mo na, ay sa ikabubuti. Parang sa ikabubuti, parang ito hindi para rin naman sa iyo to eh. Pero mali yung pamamaraan mo. Hindi yun ang pamamaraan ng Diyos. At yun ay malaking pagkakamali na. Ang iba't iba yung ating mga buhay natin sa bawat araw. Iba't iba yung ginagawa natin sa bawat araw. Iba't, hindi ko alam yung pakikitulong nyo sa tao. Kung ano yung halimbawa na misa, yung bagang katulad na minsan pupunta kami sa interior, di ba? Na minsan mabigyan at matatakan lang kami, na minsan parang sa halip na i-present mo lahat yung papel na iyon, i-present mo lahat ng papel na iyon, minsan, dahil yun ang hinihingi, no? Parang binibigyan mo lang para makakuha ka na kagad nang wala ng mga tanong-tanong, gagawa ka ng ibang paraan na hindi naman yun ang dapat. Diba? Parang isushortcut mo na para makamit mo na lamang yung gusto mo. Para makamit mo na lang yung gusto mo, pero hindi yun ang hinihingi. Sa lahat ng paraan, sa lahat ng ating ginagawa, pagsisinungaling mo ano pa man yan, alam ng Lord yan. At tayo ay tinuturuan ng Diyos sa lahat ng ating kilos. Sa lahat ng ating gawa. Hindi natin yung bagang parang, ay gagawin ko na lang ito dahil ito naman mabuti, sa ikabubuti. Pero hindi yun ang pamamaraan ng Diyos. At sana maunawaan ninyo yung aking mensahe ng Lord sa atin. At kung naunawaan ninyo, dahil siguro, ewan ko kung dumaranas din kayo na kasi minsan pag ako yung sa totoo lang, nakakagawa ako ng hindi talaga, yung minsan conviction na parang ikaw ay nakukonsensya na hindi naman talaga yun ang gusto ng Lord. Pero ginagawa mo yun dahil alam mo yun ang tama at yun ang gusto ng Lord. Pero hindi yun ang gusto ng Lord. Tayo maging tapat sa maliit at malaki sa totoo lang. Sa ating mga pananalita, pakakasalamuha sa mga tao. I-present mo kung ano talaga yung dapat mong i-present. Huwag kang gumawa ng hakbang na hindi nakakalugod sa Diyos. Dahil yun ay pagsisinungaling sa Diyos. Amen. Diba? Dahil katulad niya nung sa akin, sabi ko, hindi kaya yung ako kumbit kasi sa trabaho na, hindi kaya ito kasalanan sa Diyos na alam ko hindi 100% yung matanda ko. Bagamat dumarating yung talagang normal siya, na mahal niya ako na parang sobrang lapit ng loob niya sa akin, na para bagang ibibigay niya ang lahat ng gusto ko na hindi ko naman hinihingi, na parang pag nakatempt na ako na parang sa oo na. Pero Lord, mali ito. Hindi tama ito. Yung bagang ganyan tayo di ba? Sa totoo lang, hindi ko naman yung hiningi. Hindi ko yung kinuha.
ibinigay. Di ba? Parang, pero dahil sa isip ko, napukonsensya ko na, ako na mismo nagsabi na, hindi tama. Hindi mo dapat pangunahan dahil alam mo, hindi 100% yun. Maliit na bagay na ibinibigay sa akin, o malaking bagay na ibinibigay sa akin, hindi ko matanggap. Sa totoo lang, bago ako umalis sa amo ko, pilit niya akong tinatawagan, wala na ako sa amo ko, na pumunta ako sa kanya at bibigyan niya ako ng letter na akong tumira sa bahay niya. Dahil magbe-welcome na. Sabi ko hindi. Kailangan ko pang ipaalam niya sa asawa ko. Okay, bring your husband. Sabi niya, fine, time, Melody. Pero alam ko hindi normal na gano'n. Tapos nung nandun kami sa Tower of David, tumawag sa akin yung social worker. Sabi niya, Melody, sabihin ako sa iyo, alam mo ba, na gustong-gusto ka ng amo mo. Tumawag sa akin. Kaso wala akong magawa, Melody. Yung kanyang apostopos ba? Ang tawag ang nag-decide na receive ka. Tapos sabi ng isa kong matanda, Melody, dahil mapapalapit sa iyo matanda, ayaw ka ng apostopos ko. Sabi ko naman, hindi ko naman hinahangad yun. Dahil alam ko, na gusto ko talaga ako nakipag-usap sa social worker sa puso na bigyan na siya ng may papel talaga dahil alam ko iba na siya. Pero hindi pa rin siya kumuha. Dumating doon ng agency, sabi niya, hindi natin pakikirman si Melody, diyan lamang. Ay, pinalis ako ng matanda. Sabi ng matanda, doon pa Melody sa kwarto, may dadating dito, pero doon ka lang. Pero ginaisan pa rin ako ng Goldman. Nagpakilala siya sa akin na gano'n-gano'n. Tapos umalis siya, sabi ng matanda, naikwento ko lang ito dahil ayoko dahil baka isipin ng Diyos. Ang Diyos ang nakatingin sa akin, baka yung magang sabihin na sinasamantala ko, pero alam ng Diyos na hindi. Pero ayoko samantala niya gano'n. Sabi ng agency, Melody, lumimit ka na lang sa amin. Di ba, hindi matagal na ako sa agency ko. Wag na, maya-maya pensionado ka na. Pero nung nag-uusap sila ng amo ko, sabi niya, Lord, Chalibater, who? Hindi niya ako kilala eh. Oo, sabi niya. Tapos sabi niya, okay, hindi natin makakaroon si Melody. Diyan lang si Melody. Sabi niya. Pero doon niya tumawag ang social worker na kinuwento niya sa akin, wala na ako doon. Alam mo, Melody, kung sino mo nagpali sa iyo, apostle. Pero hindi alam ng matanda na gano'n ang pagiging. Kaya sabi ko, Lord, baka naman ganito, baka naman ako'y makasalanan na, sinasamantala ko itong mga binibigay niya na, hindi ko naman hiningi sa kanya. Lalagay ko, kasi ako kay alam ba kayo malilito, kahit yung mga silver na, yung walang kwenta na ano ako doon, yung kahit alam mo hindi tunay, yung bagang maliliit na bagay, yung mga kinakalawang na, Lord, baka hindi, sabi ko hindi. Hanggang sa dumating na yung mga bagay na gano'n, na malaking bagay na parang, sa isip ko, maganda nga ito, lalo ako taga rito, wala akong bahay. Diba? Yung parang gano'n ba? Na kung tutusin, sabi, yung isang matanda ko ang nagsasabi na, hindi, papalagay ang loob sa iyo yung matanda. Na bago siya mawala, turo niya, gusto niya. Ilagay ka niya. Pero, wala na ako ngayon doon. Pero, salamat sa Diyos, siguro inalis ako ng Diyos doon, baka ako'y makakabang ng hindi maganda. Diba? Dahil sa alok ng, makakakbang ako ng hindi maganda. Pero salamat sa Diyos. Kaya yung sinasabi ko na, yung pagiging tapat natin sa maliit na bagay, yung pakikihalamula natin sa tao, yung pag-present natin ng tapat sa maliliit na bagay, yung halimbawa, kahit alam mo, sa piling mo yung tama, pero mali. Diba? Yung gagawa tayo ng ibang mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, siguro alam ninyo yan. At sana tayo ay makumbit po sa lahat ng bagay na gano'n, sa mga pamamaraan na gano'n, na hindi po mahalaga ang lahat ng ating ginagawa, na ang isip natin, ang intention natin ay mabuti. Na dapat yun ay maging aral po sa atin ang lahat. Kaya sabi ng Lord, ang lahat ng ginagawa natin na hindi kalugod-lugod sa Kanya, ay pasuklang-suklang sa Kanya. Kaya tayo maging tapat sa lahat ng ating ginagawa. Diba?
sa ating pag-present, sa lahat ng ating paggamit sa tao, di ba? At higit sa lahat, huwag po tayong makikikompromiso. Huwag po tayong, yung sinasabi kong huwag kang maggagarantor ng kahit sino. Huwag na huwag po kayong gagarantor. Gawin po natin yung tapat at totoo, mas higit na magiging kalugod-lugod dyan sa harap ng Diyos. Ikaw at ako lang nakakaalam. Ikaw, ako at ang Diyos. Kaya tayo maging tapat sa Diyos. Huwag tayong gumawa ng mga habang na hindi nakalulugod sa Diyos. At pagiging tapat ay mas kalugod-lugod sa Diyos. Dahil yung hindi natin ginagawa hindi kalugod sa Diyos, ikasobra-sobra sa Diyos. Tayo